Hello everyone and welcome back to another episode of My Teacher Life. So for today's vlog, pag-uusapan po natin yung isa pa rin sa matagal nyo ng pinaka-re-request. If you can still remember, doon sa aking first vlog, kung paano mag-apply as an English teacher dito sa Japan, nabanggit ko po doon na there are 3 ways kung paano po kayo magiging English teacher dito sa Japan. Pwede po kayo mag-apply under the JET program or Japan Exchange Teaching Program. And pwede rin maging ALT or Assistant Language Teacher from private companies. And pwedeng maging a Kaiwa teacher or yung teacher sa private language schools. Aside doon, pwede rin maging teacher sa universities. So ngayon, pag-uusapan po natin yung differences nilang tatlo. So ito na po mga labs, ito na yung video na pinakahihintay ninyo. But if you are new to my channel, please don't forget to subscribe and click that notification bell so that you would be updated on all of my other uploads. Differentiate muna natin siya according to the category of your application. For example, you applied as an English teacher under the JET program or Japan Exchange Teaching Program. Meaning to say, magtuturo ka sa mga public schools dito sa Japan under the supervision of the Japanese government. Direct supervision of the Japanese government. If you applied for an ALT or Assistant Language Teacher in a private company, ibig sabihin nun, magtuturo ka sa mga public schools pa rin dito sa Japan, but you would be under a private corporation or dispatch company. Number 3, pag nag-apply ka naman sa mga eikaiwa, ibig sabihin, magtuturo ka ng English sa isang private language school. Sa eikaiwa naman, dahil nga private language school siya, ibig sabihin, yun yung mga additional learnings ng mga students natin dito sa Japan. Hindi siya required, parang extra learning lang yon kung gusto pa nilang i-pursue ng mabuti yung pag-aaral nila ng English. So, nag-i-enroll sila sa mga private language school. Usually, after school hours yon or during Saturdays and Sundays. So, first, i-differentiate muna natin siya sa visa category. Yung ALT or Assistant Language Teacher, whether sa JET program or private companies, pareho ang visa na nare-receive. Instructor visa. Yung mga English teacher naman sa eikaiwa, whether nagtuturo sa private language school or universities, ang natatanggap nila na visa is humanities visa. So, magkaiba. At hindi siya pwedeng ipagpalit, technically. Halimbawa, yung may hawak ng humanities visa, hindi pwedeng maging ALT. Kasi ang pwede lang maging ALT or ALT ay yung mga instructor visa. But, kung gusto mo, halimbawa, nasa eikaiwa ka and gusto mong maging ALT, ang gagawin mo doon, mag-change status ka. So, from humanities visa, i-change nila yon to instructor's visa. Okay? Pero ang mag-change nun is yung company na in-applyan mo. Say for example, magbibigay ako ng halimbawa. Halimbawa ngayon, nandito ka sa eikaiwa or private language school. And then, gusto mong maging ALT. So, ang gagawin mo, mag-a-apply ka sa isang private company, dispatch company, para maging ALT ka. Pag natanggap ka, yung company na tumanggap sa'yo, yon ang magpa-process ng visa mo na mag-change status ka from humanities visa to instructor visa. So, ganun ang process. So, sa pagkakaalam ko, hindi kasi pwedeng hindi i-change status yun or else hindi magpo-fall yung work mo sa visa category mo. Next, i-differentiate naman natin yung working conditions. Sa ALT, ang working conditions, syempre magiging assistant language teacher ka, supposedly, sa school kung saan ka nila i-assign. Pero minsan, instead na maging assistant language teacher ka, ikaw ang nagiging language teacher. Okay? In my case, doon sa isang school kung saan ako nagtuturo, meron akong English Tanto. Or meron akong T1 or Japanese Teacher of English na kasama.
So doon, talagang technically ako ay isang T2. Ang nagiging work ko talaga is nagiging assistant to the JTE or Japanese Teacher of English. Yung ibang homeroom teacher, nag-act as T1. So sila yung nagiging English tanto kumbaga. Pero merong mga ibang classes na hindi confident na magturo ng English. Kaya ang nangyayari, ako ang nagiging T1 and sila yung nagiging assist or T2. So, ganun ang scenario. Depende kung saang school ka may assign. And take note, hindi ka pwedeng mamili kung saang school ka i-assign. Yung dispatch company ang magbibigay sa'yo ng school assignment. Well, siguro pwede kang mag-ask ng favor kung pwede dito ka or pwede doon ka. Pero yung last decision, nasa kanila pa rin. Sila magde-decide kung i-grant nila yung iyong request or hindi. So, dahil public school siya, ang pasok ng ALT ay from Monday to Friday. Okay? 5 days a week, excluding holidays. Out working hours usually from 8 a.m. to 4 p.m. But it doesn't mean na magtuturo ka from 8 a.m. to 4 p.m. No. As an ALT or ALT, ang pinaka-full load doon is 6 loads. So, 6 classes of 45 minutes each class. So, ang pinaka-full load ko is 6 classes. Ang pinaka-relax day ko naman, meron lang akong 2 classes. So, dalawang 45 minutes lang na class in a day. Okay? A total of 22 classes ako in a week. So, anong kaibahan sa mga Eikaiwa? According sa aking mga friends from Eikaiwa, talagang nabubuo nila yung 7 hours na yon or 6 hours na yon every day. Na ituturo talaga nila yung 6 classes or 7 classes daw minsan sa isang araw. Okay, every day yon. And hindi nagpo-fall sa Saturday or Sunday yung kanilang mga day off. Kasi hindi katulad sa public schools, syempre pag Sabado at Linggo, talagang walang pasok. So, yun ang pinaka-day off namin. Aside sa red calendar. Pero yung mga nasa Eikaiwa, yung Saturday and Sunday, yun ang kanilang mga pinaka-busy days. Bakit? Kasi nga, di ba, classes sila after school or after school hours. So, sa Eikaiwa, usually ang nagiging pasok doon is from 2 p.m. to 9 p.m. So, next topic, salaries. Iko-compare natin yung sweldo ng JET program sa private ALT sa Eikaiwa. Okay. So, sa tatlong ito, ang pinakamalaki ang sahod is yung under the JET program. Sa pagkakaalam ko, hindi sila bumababa sa 30 lapad or 300,000 yen. Yung mga under sa JET program. So, sila ang may mga pinakamalaking sahod. Okay. Ngayon, yung private ALT or yung mga ALTs under dispatch companies at Eikaiwa teachers, medyo magkakatulad ng sweldo. So, pinakamababa siguro na pwedeng matanggap is 18 lapad or 180,000 yen up to 25 lapad or 250,000 yen. So, 18 to 25 lapad for the private ALT and the Eikaiwa teachers. Magkatulad sa sweldo. Kaya minsan maraming lumilipat from Eikaiwa to ALT kasi nga magkatulad yung sahod pero hindi magkatulad yung bigat ng trabaho. Sa ALT kasi medyo may mga araw na katulad ko nga, sabi ko kanina, 2 classes lang ako in a day, so medyo relax. Sa Eikaiwa kasi private language school, yung mga teachers talagang minamaximize yung kanilang hours of work. Pero, ang advantage naman, pag sa Eikaiwa ka nagtuturo, marami kang mga co-teachers na Filipinos, or marami kang co-teachers na gaijin or foreigners. Ba? So, medyo masaya yung environment. Kasi marami kayong magkakasama. Marami kang pwedeng kausapin ng English. Sa ALT kasi, kadalasan, isang ALT ka lang sa isang school. So, ibig sabihin, kung hindi ka sanay at mahirap sa'yo yung mag-adjust, parang nakakalungkot kasi may isip mo na you are alone, nag-iisa ka lang. So, minsan, hindi rin nakakatagal yung mga ibang nagiging ALT kasi
parang feeling alone sila kasi nga nag-iisa lang sila doon na gaijin, yung mga kasama, puro mga Japanese teachers. So, isang reason din yon na hindi nagsusurvive yung iba. So, depende sa adaptation at kung gaano mo in-embrace yung iyong work as an ALT. Next, tenure. Okay? So, ano ang kaibahan naman nung length of stay or visa mo dito sa Japan? Pag under the JET program ka, usually ang visa is 3 years and pwedeng i-max to 5 years. So, 3 years ang binibigay na visa and pagdating mo dito sa Japan, pwedeng i-extend yon for another 2 years. So, 5 years all in all, ang pwedeng maging length of stay or tenure ng isang ALT under the JET program. But sa pagkakaalam ko, no more than 5 years. Parang yun na yung pinaka-max niya, maximum tenure. So, ang maganda naman doon sa ALT under private corporation, so kahit ang visa mo is 1 year lang, pero depende kung hanggang kailan ka gustong i-extend ng iyong employer, pwedeng i-extend yon kahit 10 years, 15 years pa, o 20 years pa. Basta i-extend pa ng iyong employer, may extend at may extend yon. So, yun lang yung advantage niya. Kasi wala siyang maximum tenure. Halimbawa, 5 years lang, hindi na pwedeng i-extend, walang ganon. Kaya yung iba dito, nakakapagturo 10 years or more kasi ini-extend sila ng kanilang sponsor or your company. For as long as gusto kang i-extend ng company na pinagtatrabahuan mo, pwede kang mag-extend. Same with the Aikawa teachers. Sa Aikawa teachers din, for as long as gusto kang i-extend ng company mo, pwede ka mag-extend up to ilang years pa yan. Sa extension of visa, magkatulad ang private ALT sa Aikawa teachers. So, yun naman ang kaibahan ng JET. Kasi sa JET, 5 years maximum lang. Okay. Kaya marami rin na from JET program, pag malapit nang matapos yung kanilang extension, nakapag-max na sila, 5th year of teaching na nila, usually naghahanap na sila ng private companies na pag-a-applyan. Diba? Pwede naman yon. Halimbawa, mag-apply ka in a private company, tapos doon ka na mag-extend ng teaching mo dito sa Japan, pwede yon. So, isa yon sa mga paraan para makontinue mo pa rin yung working mo, yung pagtuturo mo ng English dito sa Japan. So, that is all for this vlog. And sana meron na naman kayong mga ideas na nakuha sa vlog natin na ito dahil yun talaga ang pinaka-main purpose ng aking channel. Gusto kong mag-share ng mga tips and ideas about working and living here in Japan in general. And sana makatulong yung aking mga vlogs sa inyo. And maraming salamat sa patuloy na pag-support and panonood sa aking mga videos. And again, if you are new to my channel, please don't forget to subscribe and click the notification bell. And please pakishare po yung aking mga vlogs para mas marami pa pong mga kababayan natin ang ma-inspire at magkaroon ng tips and ideas kung paano magturo, manirahan dito sa Japan. So, thank you so much for watching and I'll see you next time!